14, siya po yung nagpapaalala ng mga bagay na itinuro ng Panginoong Jesucristo po sa atin. Okay po, sa verse 19, makikita po natin dito, yung sinabi po ni Brother Lando, kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapilit ng mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sinabi ng Panginoon yung word, peace be with you. Amen. Kung iisipin natin, parang pinaglalaroan na lang natin minsan pagka sinabi po ng ating pare, peace be with you. Minsan may gumaganyan pa. May gumaganyan pa. Yung bang yung salitang peace be with you, yung sumaiyong kapayapaan, parang nawawalan na ng kapangyarihan. Amen. Kahit nga minsan yung mag-asawa magkatabi po sa simbahan, pag makikita mo sinabi ng asawa niya, peace be with you, minsan gumaganon pa. Para bang wala ng kapangyarihan yung peace be with you, kasi po bakit? Masyado na pong madalas natin marinig. Pero alam niyo po ba ang ibig sabihin po ng peace be with you? At siguro alam niyo na rin po yung shalom. Mga kabay sa Panginoon, bumubuo dyan, mga kabay ko sa Panginoon, na ang Panginoon Diyos mismo, yung kapayapaan. Sabi ni Jesus, John chapter 14, verse 27, na sinasabi po niya, ang kapayapaang binibigay ko ay hindi katulad ng binibigay ng mundo. Nangangahulugan, yung peace, it is fruit of the Holy Spirit. Sabi ng Galatians chapter 5, ang bunga ng Espiritu ay kasama po dyan yung kapayapaan. Kaya ang isang tao kapag payapa siya, panatag siya, sa gitna ng problema niya, Jesus is there. Amen. Ang Panginoon ay nandoon sa lugar na kung saan nandoon siya. Amen. Unang-una kung bakit po nagpakita ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad upang alisin ang dilim sa kanilang mga puso. Ano po ba yung dilim na nakita po nila? Tingnan niyo po kasama nila ang Panginoong Jesucristo, biglang hinuli. Si Pedro nga napahugot ng tabak at tinaga yung tenga ng isang sundalo. At nang tinaga po, mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ni Lord, yung gumagamit ng tabak ay sa tabak din namamatay. Amen. Kung nandun tayo, kahit tayo mamamanga, yung tenga ay kinabit ng Panginoon. At nanuuli. At pagkatapos nagtakbuhan na sila, habang ang Panginoong Jesucristo nahuli po ng mga kawal, at sinundan pa po ni Pedro kung ano yung ginagawa sa kanya. Hinahagupit, pinaparusahan, kung ano-ano yung ginawang parusa sa kanya bilang isang kriminal na turing sa kanya ng hinuli. At nang tinanong si Pedro, kilala mo pa to? Ang sabi niya ay, hindi ko kilala. Nakita nila ang Panginoong Jesucristo kinaladkad patungo sa bundok ng ano? Anong bundok yung pinagdalan sa kanya? Golgotha. Bundok ng Golgotha, na ibig sabihin, lugar ng mga buhok. Mga kapatid sa Panginoon. At doon nakita nila ang Panginoon pinatay. Walang nagawa si Jesus. Walang nagawa at siya nga po'y namatay. Ganun po katindi yung pagkatakot ng mga alagad, yung dilim, yung shocking na nakita nilang wala nagawa si Jesus hanggang sa mamatay. Inaakala nila na sila rin ay papatayin. Pero, yun nga po ang dahilan kung bakit nagpakita ng Panginoong Hesus sa kanila. Kahit na sa kanila na po lahat ng impormasyon, kahit sinabi na po ng Panginoon sa kanila, yung lahat-lahat. Pero, ang Panginoong Jesucristo ay nagpakita pa rin kasi bakit ayaw ng Panginoon ni isa man ay mawala sa kanyang mga tupa. Amen. Kaya kahit na ang Panginoong Jesucristo, sinabi rin niya, pag ako'y namatay, ako'y muling mabubuhay at aakyat ako sa langit, ginawa pa rin muna niyang asikasuin lahat ng kanyang mga alagad upang sa kanyang pag-alis ay yung kanyang mga alagad magkaroon ng kapayapaan at maalis yung dilim na bumalot sa kanilang isipan, yung pagkatakot, yung pangamba, yung balisa, na baka pag lumabas sila sa bahay na yon na kanilang pinagtitipunan, ay mamatay sila. Ikinulong po nila yung kanilang bahay, ay yung kinandado po nila yung bawat pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan sa takot po nila. But Jesus appeared sa place na kung saan nandun sila para sabihin, peace be with you. Amen. Sa gitna ng mga problema natin, sa gitna ng mga pagkatakot natin, dumarating si Lord, sinasabi, peace be with you, brother. Amen. Peace be with you, sister. Peace be with you. Yung word of peace be with you, pinapaalala ng Panginoon, may salita ako, pero nakalimutan nyo. Pero nandito ako ngayon upang tulungan kayo. Amen. Sabi ng Panginoon, tutulungan ko kayo.
na hindi na po parang nakikita at nararamdaman yung feeling na tinutulungan sila ni Lord. Sino yung nakakaramdam? Yung mga tao na nakikinig ng Word ni Jesus. Amen. Faith coming by hearing the Word of God. Sa tuwing ikaw makikinig ng Word of God, dumarating sa iyo kapayapaan. Amen. Kaya kahit may pag-uusig tayo, kahit may problema tayo, kahit may struggle tayo sa personal nating buhay, para magang stand down pa rin tayo, para nakatayo pa rin tayo na matatag. Kasi alam mo yung katayuan mo kay Jesus. Peace be with you. Nabubura lahat ng karumihan, nabubura lahat ng pagkatakot, nabubura lahat ng pangamba, because Jesus is a King of Kings in your life. Amen. Ang Panginoong Jesucristo ay hari ng mga hari sa iyong buhay, sa aking buhay. Kaya dumating si Jesus, sinabi niya, peace be with you. Nakalimutan niyo na yung mga tinuro ko, pero nandito pa rin ako para sagipin kayo sa pangamba na inyong nararamdaman. Amen. Dumating ang Panginoong Jesucristo sa kanila para alisin yung dilim sa pamamagitan ng kapayapaang binibigay niya. Verse 20, pagkasabi nito, ipinakita ni Jesus ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwan-tuwa mga alagad nang makita ang Panginoon. Verse 20, para tuluyan sila magkaroon ng kapayapaan. Alam niyo po, si Lord hindi na kailangan magpatunay sa kanila eh. Hindi na kailangan patunayan ni Lord na siya ngayon. Kasi titignan natin yung takbo ng New Testament mula Mateo hanggang John. Ang dami ng patunay ni Lord. Amen. Natutulog siya, bumabagyo. Sabi niya sa hangin, huminto ka. Yung hangin huminto. Yung mga ketongin na kanila nakikita, pag ginawa ka ng Panginoon, gumagaling. Amen. All this is, Jesus heal us. Lahat po ng iyon, pinagaling ng Panginoon. At hanggang nang siya'y muling nabuhay, gusto niyang patunayan sa kanyang mga alagad. Kung nawawala na ang tingin niyo sa aking mga pangyarihan, eto ako, tignan niyo ang dalawa kong kamay, tignan niyo ang aking tagiliran, tignan niyo ang aking mga pa. Ako nga ito, si Jesus, na nakita nyo, pinako sa krus ng Kalbaryo, tinusok ang aking tagiliran ng isang sundalo. Ako ito, sumain nyo ang kapayapaan, sapagkat ito yung aking patunay, yung aking mga sugat sa aking mga kamay. Amen. Isipin nyo po yan, pwede naman pagalingin ni Lord yung lahat ng sugat niya, gumaling. Imaginin po ninyo lahat. Alam niyo po ba yung bilang, ayon po sa historical background ng mga sandatang ginagamit ng mga Romano, yung The Passion of Christ, yung ginawa ni Mel Gibson, lahat po yun antique, galing po yun sa museum ng mga Romano, na kapag hinataw yun sa isang tao, pati yung laman niya, sumasama. Ayon po sa mga pag-aaral, halos umabot po, kundi ako nagkakamali ng pandinig o nagkakamali man ako, pero mahigit 1,000 po yung, hindi 1,000, 5,000 wounds yung inabot ni Jesus Christ. Kaya sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sa akin mga sugat, ang karamdaman nyo ay gagaling. Amen. Kasi bakit? Hindi nawawala ng bisa, kung hindi mabisa at makapangyarihan bawat lakay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero nung siya'y muling nabuhay, lahat ng sugat niya nawala. Ano yung natira? Yung sa kanyang mga palad, sa kanyang tagiliran, sa kanyang mga paa. The reason para paniwalain, para patunayan na siya ay muling nabuhay sa harapan at mata ng kanyang mga alagad. Amen. Minsan dumarating sa punto sa atin na kailangan pa mang, Lord, ayokong manalangin. Kasi gusto ko yung iniisip ko, gawin mo na! Di ba may mga taong ganyan? Ako naman, nung Sabado, iba. Yung motor ko, inaram ni Brother Nolan, taga Bulacan. Nakakasama ko si Brother Jerry Iloma. Sabi niya, Brother Jack, para mas gwapo yata ako kapag yung motor mo ginamit ko. Kabiruan ko yung preacher na yan. Sabi ko, bakit naman? May senesis kami. Sabi ko, sige, gamitin mo, turuan kita. Tinuruan ko kung paano iaano yung kasi walang susi. Kung paano gagawin. Sabi ko, wag ganyan, masisira yan eh. Kaya alam niyo naman ako paglaki pag-usap. Sabi ko, wag ganyan, masisira yan.
Pag hindi mo pa yung natutunan, di ko na ipapayaram sa'yo. Ginawa yung dinaandahan niya na natutunan naman niya. Di pinahiram ko na. Natulog na ako kay Brother Rod at saka Brother Arel. Ipagpipray ko sana, sabi ko, naisip ko, Lord, sa bagay mo ang mas mabait sa akin si Brother Nolan kaysa sa akin. Kung ako nga ito na mas mabait sa akin ay nililigtas mo. Ano pa kaya siya? Di na ako nag-pray kay Lord. At yun, bumalik yung motor ko sa Amber, walang galos. Amen. Hindi siya nasemplang, hindi nasira. Amen. Sabi ko, Lord, mas mabait sa akin si Brother Nolan eh. Kung ako nga nililigtas mo siya pa kaya. Ayun, tawa na tawa si Brother Nolan nung sinasabi ko yun. Ayun, bumalik yung motor ko na okay pa naman. Minsan may mga ting ang tao ganito. Lord, bago ako pumunta dyan, bago ako magbalik loob sa'yo, bago totally ako mag-serve sa'yo, kailangan mangyari muna yung gusto ko. Amen. Pero alam niyo po, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. He gave only Son. Binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Mga kapatid, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Tingnan niyo po yan. Para patunayan lang na mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya, brother. Mahal na mahal niya ako. Kung kailangan natin ng patunay kay Lord, napakaraming patunay. Amen. At ganon yung hinahanap ng kanyang mga alagad. Isipin ninyo si Thomas, di ba? Ano nangyari kay Thomas? Sabi niya, Lord, maniniwala ako kapag pinakita mo sa akin. Sabi niya sa kanyang mga kapwa alagad, maniniwala ko na si Jesus ngayon. Na si Lord ngayon kung maipapasok ko yung aking daliri sa kanyang mga palad at maipapasok ko ang aking mga kamay sa kanyang tagiliran. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nagpakita pa rin ng Panginoon. Yung mga alagad hindi nila hiniling. Pero alam ni Lord, kung meron dito kung si Sir Ray Vargas ay psychology, mas magaling ang psychology ni Lord sa kanya. Amen. Nalalaman ng Panginoong Jesucristo kung ano pa lamang yung kanilang iisipin. Amen. Ang mga psychology, mga kapatid sa Panginoon, kailangan mo munang magsalita, kailangan mo munang kumilos bago nila mabasa kung ano yung nasa loob ng pag-iisip mo at kalooban mo at gagawin mo. Pero si Lord, hindi ka pa nagsasalita, wala ka pang ginagawa, tsak yun, alam niya na kung ano ang pangangailangan mo. Amen. At ang sabi ng Panginoon sa verse 20, pinakita niya ang kanyang mga palad at kanyang tagiliran sa kanyang mga alagad para patunayan, ako na ito. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus yun. Si Jesus yun. Sabi mo, si El Shaddai nandito. Si El Shaddai nandito. Kaya kung kailangan mo ng patunay, pagbibigyan ka naman ni Lord eh. Kailangan mo ng patunay, humingi ka sa Kanya, pagbibigyan ka niya. Amen. Pero kapag pinatunayan ni Lord na siya ang Diyos na sinasamba mo, kailangan patunayan mo rin yung sarili mo na handa kang sumunod sa Kanya habang ikaw at ako ay nabubuhay. Amen. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad una para alisin yung dilim sa kanilang isipan at palitan ng kapayapaan. And then pangalawa, para patunayan na siya nga yung nandoon sa kanilang harapan. Hindi siya multo, hindi siya peke, siya ay totoong muling nabuhay. Amen. And then pangatlo, verse 21, sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Verse 21, nung nagpakita ang Panginoon, isa po sa dahilan ng pagpapakita niya sa kanyang mga alagad, ay para po sila isugo. Bakit sila isusugo ng Panginoon? Kasi natatakot sila. Wala silang ginagawa. Nandoon sila, nakakulong sila. Na kailangan nga pagkamatay ni Jesus at nang pumunta si Magdalena at si Pedro doon po sa lugar ng libingan at si John, nakita nila wala si Jesus doon sa loob ng libingan, mga kapatid sa Panginoon, naigulong na yung bato, nakita nila wala si Jesus. Dapat nga, ang ginawa nila, nag-continue na sila, nagsigawan na sila, nangaral na sila, nag-NTG na sila, at sinabi nila, totoo ang muling nabuhay ang aming Panginoon. Amen. Pero di nila ginawa. Bakit di nila
Kasi nga po mga kapatid sa Panginoon, sila po ay balisa, takot, at nangangamba na baka kung paano ginawa sa kanilang guro na patayin, hulihin, ganun din ang gawin sa kanila. Kaya si Jesus nagpakita sa kanila upang sabihin sa kanila, umalis kayo sa lugar na ito, humayo kayo, isinusugo ko kayo, ipangaral ninyo ang istorya ng buhay ko na ang sino man tatanggap at maniniwala at magsisisi, tsak yun, maliligtas sila. Amen. Sabi ng Panginoon, sinusugo ko kayo. Kasi bakit? Wala na kinulong nila yung sarili nila. Hindi nila wala silang kakayanang sabihin na totoo yung nangyari, na si Jesus ay namatay, nabuhay, hindi man namin siya nakita, pero pinaniniwalaan namin na nandoon na siya at nagbalik sa trono ng kanyang Ama. Pero hindi ginawa ni Lord yun. Kasi kung dumiretso siya papunta sa langit, yung kanyang mga alagad naman ay doon mawawalan ng saysay, ng kwenta, dahil yung 12 lang Yung 12 lang ang mayroong ganong aral na nasa kanya. Kaya dumami ang Kristiyano because the 12 disciples na nirenew niya ang panawagan sa 12 ito. Kung hindi niya na pinalikan yun, walang Christian. Kasi bakit walang magte-testimony, walang magte-testify na may Jesus na muling nabuhay. Kaya ginawa ng Panginoon, muli niyang pinatatag ang kalooban ng kanyang mga alagad. Muli niyang kinondisyon ang isipan ng kanyang mga alagad na ako nga ito, pinatunayan ko sa inyo na ako'y muling nabuhay, wala na yung takot sa isip ninyo, ito naman ang sinasabi ko sa inyo, sinusugo ko kayo. Amen. Pinapaalis sila ng Panginoon sa lugar na yon. Kapag napatunayan mo ang Panginoon ay binigyan ka ng kapayapaan, nasa puso mo ang kapayapaan ni Jesus, at nagpatunay na ang Panginoon sa iyo, marami nang ginawa ang Lord sa buhay mo, napatunayan mo na ang Panginoon ay buhay. Ang sinasabi ni Lord sa iyo, sinusugo kita, humayo ka, sumama ka sa pag-NPG ng ating mga kapatiran dito sa Baseco. Kung pre ang time mo, alam niyo po yung ginagawa natin matagal na to pero ngayon lang po ina-apply ulit. Amen. Nakikita niyo yung mga born again, yung mga Protestant, yung mga saksi ni Jehovah, yung mga Mormons. Trabaho rin po natin yan. All Christian to receive Jesus sa kanyang puso. Trabaho niya ang mangaral. Trabaho niya ang magbahay-bahay para iparating. At iyon yung huling tagipili ng Panginoon sa mga alagad. Sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, sinusugo ko kayo. At yun ang gusto ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Huwag kayong magkulong dito, sinusugo ko kayo, at ganun din ang gusto ng Panginoon. Sinusugo niya tayo para makita ng mga tao na buhay ang Diyos na ating sinasamba with testimony sa ating pong mga buhay. Amen. Kaya kung meron pong mag-i-invite sa inyong mga manggagawa dito, sila Sister Ga, Sister Linda, even a choir, ang inyong DIC, at pray naman kayo, huwag kayong mag-atubili na sumama sa kanila. Amen. Yan ang pagkakataon nyo para ipahayag sa inyong kapwa dito sa lugar ng Baseco na may Jesus na nagpapasugo sa inyo, na may Jesus na nagbabago ng inyong pong buhay, may Jesus na handang magpagaling, may Jesus na handang mag-change ng ating mga puso. Amen. At trabaho po natin lahat, hindi lang trabaho ng pare, hindi lang trabaho ng pastor, hindi lang trabaho ng ministro, hindi lang trabaho ng preacher, kung hindi tayong lahat. At ang Panginoon si Jesus lahat tayo gusto niya maging alagad niya. Hindi niya tayo gustong maging attender lang. Sabi niya sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, isinusugo ko kayo. Amen. Ang lahat ng bansa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ibig sabihin, lahat po tayo.
Gusto ng Panginoon maging alagad niya upang tayo ay maturuang sumunod sa kanyang kalooban. 1, 2, 3. Pangatlo, mga kapatid sa Panginoon, sinusugo tayo ng Lord, no? Kaya kapag in-invite kayo ng mga manggagawa, sa umpisa lang parang inuusig kayo ng mga kapitbahay nyo. Parang minamata-mata kayo, tinitignan kayo na parang bang sinasabi na, oh, kunyari lang yan. Oh, nagpapakabanan lang yan. Oy, wala yan. Sa umpisa lang yan. Huwag niyong intindihin yun. Amen. Kasi yun yung pumapasok sa isip ng mga alagad kung bakit sila nakulong doon, kung bakit ayaw nilang lumabas doon sa bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa chismis, dahil sa mga marites na naririnig nila. Nako, yung mga alagad na yan, huhuliin ng mga Romano yan, papatayin yan. Kaya natakot sila. Amen. Pero tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Kaya kailangan din natin ipakita ang pagmamahal natin sa Kanya sa pamamagitan po ng paghahayo, pagsasabuhay ng salita ng Panginoon. Amen. Verse 22, pagkatapos sila hininga niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ito na po, ang Espiritu Santo, mga kapatid sa Panginoon, pangako po ito ng Diyos sa Joel chapter 2, verse 28, Matthew chapter 3, verse 11, Luke chapter 3, verse 16, John chapter 3, verse 34, Gawa chapter 1, verse 4 to 5. At naganap po ang pagbaba ng banal na Espiritu sa Book of Acts chapter 2, mga kapatid sa Panginoon. Kung bakit kailangan ng mga alagad yung Espiritu Santo, sapagkat mga gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng mga manggagawa. Ano? Merong gawain ng banal na Espiritu sa buhay natin. Ano yung una? Magbigay siya ng kapanatagan at kapangyarihan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yun yung wala yung mga alagad eh. Kaya takot sila eh. Nangangamba sila. Nababalisa sila. Wala silang magawa. Pero nang dumating sa kanila ang Holy Spirit, nagdwell sa kanila, nagkaroon sila ng kapanatagan because the peace of Jesus Christ ay nasa damdamin nila, nasa isip nila. Kaya nang dumating sa kanila yung peace, yung Espiritu ng Panginoon, nagkaroon sila ng kapanatagan. At dahil sa kapanatagan pong ito, nagkaroon sila ng tapang para ipangaral ang mabuting balita sa lugar, sa 4 na sulok ng Jerusalem. Mula sa 12 disciple, kumalat ang Word of God sa buong mundo. Isipin niyo yan. God chose us. God chose you upang ipangaral ang mabuting balita sa 4 na sulok ng Paseco. Amen. Dapat masaya kayo kasi yung mga cabinet member ni BBM, tuwan-tuwa sila, napabilang sila, pero kayo, hindi si Marcos ang pipili sa inyo. Jesus chose you upang i-share ang word ng Panginoong Jesus dito sa inyong lugar, sa lugar ng Paseco. Jesus is a King of Kings, a Lord of Lords. Higit siya sa lahat at walang ipapantay ang Panginoon. Walang papatay sa Panginoon. Kaya magalak po kayo dahil kayo ay gusto ng Panginoon bigyan ng banal na Espiritu. Amen. Mga magagawa ng banal na Espiritu sa buhay ng mga manggagawa, magbibigay siya ng katapangan, katatagan, at kapangyarihan upang ipangaral ang salita ng Panginoon. Pangalawa, magiging siya ang mga gagawin ng Panginoon. Ibig sabihin, magiging saksi sila sa mga gagawin ng Panginoon. Kung may gagawin ang Lord sa mga tao, sa atin po muna may gagawin si Lord para maipahayag natin sa kanila. Ito yung ginawa ni Lord sa akin eh. Ang problema nyo, asin, nung nanalangin ako ng asin, ang dumating munggo. Ulam na. Diba? Ibig sabihin, gagawa muna ang Lord ng himala sa inyo bago sa iba. Amen. Kaya kapag nung dumating ang Espiritu ng Panginoon sa mga alagad, naging boldness sila, naging matapang sila, nawala yung kanilang pangamba, hindi sila natakot, sila ay nangaral at umikot sa buong Jerusalem. Isipin niyo yan, mula sa pagkakulong, mula sa pagkatakot, naging sila ay naging matapang because the Holy Spirit ay na-filled sila nito. Amen.
Verse 23, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan May pinatawad ko na nga. ay pinatawad nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Tingnan niyo po yung bawat word dito Reverse po Sinasabi niya, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad nga. Ibig sabihin, pag hindi mo siya pinatawad, okay lang. Pero kung hindi mo alam yung Mark chapter 11, verse 25 to 26, sasabihin mo okay lang, wala kang kasalanan. Pero sinasabi ng Mark chapter 11, verse 25 to 26, pag hindi kayo nagpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Amen. Kaya, kung isipin mo, parang may karapatan kayo hindi magpatawad. Pero dahil ang Diyos ang tumawag sa'yo, ang Diyos ang nagpakita sa'yo ng mabubuting bagay, naranasan mo na patawarin ka niya, dapat hindi mo rin ipagdamot ang patawarin yung kapwa mo. Kasi pinatawad ka rin naman ng Diyos sa laki ng ating mga kasalanan, sa laki ng ating mga pagkakamali. Jesus forgive us. Hindi niya binigyan yung ating hindi niya tinignan yung ating mga karumihan, kundi tinignan niya ang mga latay at sugat ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo para sabihin ng Panginoon habang nakabayubay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung word na yun, hindi doon sa mga Israelita lamang yun. Kasi alam naman ng mga Israelita yung kanilang ginagawang kasalanan Yun din ay para sa atin. Kaya, gusto ng Panginoon sa kanyang mga alagad at sa atin, kailangan matuto rin po tayong magpatawad. Okay po, balikan po natin 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5 talata pong ito, una, inalis ng Panginoon, kaya siya nagpakita sa kanyang mga alagad upang alisin ang dilim sa damdamin at isipan ng kanyang mga alagad upang ipalit ang kapayapaan. And then pangalawa, mga kapatid sa Panginoon, para patunayan niya sa kanyang mga alagad na siya ay totoong muling nabuhay. Kasi ayaw maniwala ng kanyang mga alagad kay Maria Magdalena. Kasi nung panahon ni Jesus ng kanyang mga alagad, ang babae kasi parang walang kwenta. Ang kustombre po nung panahon ni Jesus at ng mga Romano, ang kustombre po, yung mga babae, alipin lang. Bawal sila magsalita kapag nag-uusap ang mga lalaki. Pero ngayon sa customary natin, mas malakas pa yung boses ng babaeng mag-ingay kaysa sa lalaki. Ganun po ka-privilege ngayon, mga kapatid kay Kristo. Amen. Kaya, kahit na yung mga alagad niya, ay sinabihan na ni Magdalena kasi hindi naman nagpakita kay Pedro. Nung on the spot na muling nabuhay siya, hindi nagpakita Ang nagpakita talaga at nakausap si Maria Magdalena. Pumunta si Pedro, si Juan, wala silang nakita. Kaya ayaw nila maniwala, nagkulong sila. Pero pinatunayan ng Panginoon na siya ay muling nabuhay sa pamagitan ng sugat sa kapalad, sa tagiliran, at sa paa. Pangalawa, para patunayan. Then pangatlo, para isugo yung mga alagad, para ipaalala ng Panginoong Isus sa kanyang mga alagad yung tungkulin nila na humayo. Pangatlo, para sabihin sa kanyang mga alagad, kaya siya nagpakita para sabihin sa kanyang mga alagad na humayo na kayo. Huwag niyong sayangin yung oras, huwag niyong sayangin yung panahon sa pamamagitan ng pagtambay niyo dito. Sabi ng Panginoon, sinusugo ko kayo, ibig sabihin pinahayong sila. Ayan yung pangatlo. Pang-apat, mga kapatid sa Panginoon, yung pagtanggap. Yung sinabi ng Panginoon sa kanila, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At lahat tayo ini-invite ni Lord na ma-build natin ang Espiritu Santo. Amen? Yun po yung pangatlo na sinabi ng Panginoon sa kanila, sikapin ninyo, ma-experience nyo, ma-feel ninyo ang Espiritu Santo. At yun din po yung atin po ngayong pangatlong puntos, pang-apat na puntos. Kailangan sikapin natin, maranasan natin ang Espiritu Santo. And then pang-apat, mga kapatid sa Panginoon, magpatawad tayo. Kasi pag di tayo nagpatawad,
hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Amen. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mahirap paniwalaan sa tao nung panahon ni Jesus, nung siya'y namatay at muling nabuhay, na siya nga ay namatay pero muling nabuhay kasi wala pang nangyayaring ganun. Amen. Nung yung panahon niya, pero sa lumang tipan, meron na po yung buto ni Eliseo, isang propeta ng Panginoon, double portion anointing yung nasa kanya, nagkaroon po ng gera sa Israel, mga kapatid sa Panginoon, tinatakbo nila, tinatakas nila yung namatay, at ililibig nila, napasayad po yung bangkay doon po sa buto ni Eliseo at nabuhay. Ito si Jesus, nakakulong, namatay, pero may nagsabing muling nabuhay. Ayaw nilang maniwala, naniwala na lang sila nang makita nila. Sabi ko kanina, kung gusto mong maniwala na buhay ang Diyos, magkaroon ka ng covenant sa Kanya. Amen. Upang ang Diyos ay kumilos sa iyo. Pero pinapahatid ng Ebanghelyo ngayon, ang Diyos ay handang tumanggap ng mga taong magpapagamit sa Kanya. Amen. At ang Diyos ay handang tumawag din ng mga taong may pusong magpapagamit sa Kanya. Amen. Sinabi ko po sa inyo kanina, meron po tayong ginagawa ngayon sa buong Pilipinas. May ginagawa pong NPG. At yan po ang strategy para makaakay ng mga kaluluwa. Kung free lang kayo at okay yung time nyo, pwede kayong sumama, lumapit na kayo kila Sister Gaga at Sister Linda sa gawain po ito at isasama niya po kayo. Pero kung hindi, okay lang po. Amen. Ipinaparating ko po sa inyo, ang Diyos handa kayong gamitin at ang Diyos handa kayong tawagin. Tayo po makakatayo, makakapit sa Panginoon. Makakatayo po tayo at tayo po ay lumapit sa Panginoon. Hindi po tinitignan ng Lord ang dumi ng ating pagkatao. Amen. Dahil kung titignan niyo yun, wala siyang mahahanap na malinis. At tinitignan ng Panginoon yung desire ng ating po mga puso na magpapagamit sa Kanya at handa po tayo magpabago sa Kanya araw-araw. Kung meron kang nararanasan ngayon na nakukumbig ka ng Panginoon na gusto mong pumapasok sa isip mo, Lord, gusto ko rin talaga magpagamit, kaya nga lang parang may hadlang sa buhay ko. Alam niyo po, si Lord, aalisin niya yan. Amen. Kasi gusto rin ng Panginoon patunayan sa iyo na buhay siya. Naghahanap si El Shaddai ng lalaki at babae na maglilingkod sa Kanya. Amen. Maraming, sabi nga po, maraming tinatawag pero konti yung tumutugon. Amen. Pero kapag tumugon ka sa panawagan ng Panginoon, gusto kong sabihin sa iyo, mag-uumpisa sa buhay mo lahat ng sasabihin mo sa tao. Amen. Hallelujah. Kung gusto mong paniwala ang tao na may himala, gagawin ng Diyos sa buhay mo yung himala. Amen. Kung gusto mo paniwala ang tao sa lugar ng basay ko na ang Diyos nagbabago, gagawa ang Diyos ng pagbabago sa buhay. Amen. Kung gusto mo mapaniwala ang maraming tao na nanalangin na dati walang-wala ka sa pinansyal, pero nung dumulog ka sa Panginoon, hindi ka na nauubusan. God will make a way sa buhay ko. Amen. Ang Diyos gumagawa sa buhay ko. Kung gusto mong iparanas yun, sabihin dyan sa kapitbahay mo, kikreate ang Lord, magkikreate ang Diyos, gagawa siya. Para lang patunayan sa iyo na kaya Kanyang gamitin. Kami na mga nandito, lahat kami may karanasan sa Panginoon. Hindi kami tumatayo sa inyo kasi dahil narinig lang namin, hindi po. Tumatayo po kami sa harapan ninyo kasi Nararanasan. ginawa ng Diyos sa buhay namin. Amen. Kung gusto mo maranasan yan, ipigit mo ang iyong mga mata. Sa pagpigit po ng iyong mga mata, kausapin mo ang Panginoon. Naghahanap ang Diyos ng lalaki at babae na magmamahal sa Kanya. Alam niyo po, marami na tayong minahal sa mundong ito. Subukan natin mahalin ang Diyos ng todo sa buhay natin. Amen. Sabihin mo sa Kanya, magpakalalaki ka, magpakababae ka sa harapan ng Panginoon. Mapil mo yung Kanyang presensya. Tinatawag ka ng Diyos. Pinipili ka ng Diyos.
Kapatid, tinatawag ka ng Panginoon. Kung gusto mo maglingkod kay Lord, minsan wala kang kapayapaan eh. Jesus appear in your life. Mag-appear siya like sa kanya mga apostol. Nakita natin yung tagpo ng eksena ng gospel natin ngayon. Hopeless yung mga alagad. Wala na silang pag-asa because namatay yung kanilang pong leader. But Jesus appeared sa kanilang pong pinagkakatipunan at naranasan nila yung panawagan ng Diyos ay hindi lang sa kamatayan, kundi sa muling pagkabuhay. Amen. Tignan niyo po ang inyong mga mata. Close your eyes. At hayaan niyo po ng Panginoon katagpuin ang inyong mga puso. Gusto mo makapag-concentrate? Tignan niyo ang inyong mga mata. Kausapin niyo ang Panginoon. Magpakalalaki po kayo sa harapan ng Lord. Magpakababae po kayo sapagkat hinahanap ng Diyos ang mga tunay na babae, tunay na lalaki para maglingkuran siya. Jesus. Tinawag ka ni Kristo upang maging disipulo. Tinawag ka ni Kristo upang
mapakinggan ang iyong mga salita. Sa karangalan na kami po iyong tinawag sa kabila na kami marumi, makasalanan at hindi karapat-dapat. Salamat sapagkat inalay mo ang buhay mo para sa aming kapatawaran. Taas natin ang ating mga daladalaan, mga kapatid. Lord, marami pong salamat sa answer prayer na aming pong natanggap sa kalakasan, kalusugan. Pagpalain niyo po ang aming koraporoko sa lugar pong ito at ang inyong mga manggagawa. Inakin namin uuwi kaming tagumpay at kami ay maglilingkod sa iyo. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, ingatan niyo po kaming iligtas. Uuwi kaming daladala ang gantimpala. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. God bless po mga kapatid.